what we call as APEC. I'm so sorry, good morning everyone. Okay, now, before I start, I would like to share something. Now, there was a case before the people versus O.J. Simpson. O.J. Simpson, famous na siya na football player. Okay? Now, dito po ito is, si O.J. Simpson not good, ang iyang ex-wife na si Nicole Brown. Okay? Ang iyang ex-wife si Nicole Brown and also the friend, Ron Goldman, guy namatay daw. Okay? Now, first accused sila or suspect is ang ex-husband, which is O.J. Simpson. Now, anong murag, di big deal siya? It's because during this time, 1995 na siguro nag-start ang case. It's called the people kay ana sila na ang case daw or nga nung ipasanin na si O.J. Simpson dahil tungkol daw sa iyang color. Okay? Okay? Discrimination. So, the people versus O.J. Simpson is because ang black people ni company O.J. Simpson po, uy, ganong siya man yung target, ganong suspect na siya dahil bukod ng black siya, kaya una siya okay? But, kani siya na be sure, famous kini siya, it's because one of the evidence na nakita sa gawas sa katong namakyan kay kaning vlogs. Okay? Okay, go for mo po siya. Now, pag sulog mo niya sa gloves, muna ang taniyang evidence. So, masakto niya daw, kahit hindi kasi siya bilang nagpatay. And then, ang gloves mong good is perting huutan niya. Kay pangbabae daw siya. So, that is why, na-close ang case, then wala siya na priso. Now, there is actually a documentary about this. It's very, very good yun. Kaya naman, wala siya answer to your question. Patay bagay siya bagay ng buhat ani or dili. Kaya wala din siya niangkon. Now, the Kardashian family, or Robert Kardashian, muna siya one of the friends of O.J. Simpson. That is why, famous si Kardashian, is ani niya na case. Okay? Kaya he is a lawyer also. Now, again, wala'y answer kung siya bagit ang ipatay or wala. Pero karon namatay na siya April 2024, it's because prostate cancer. Now, after ang case, na-close naman nakasuhan siya o robbery o kidnapping. It's because sa Las Vegas daw, nag-kidnap siya o 10 couple people. Tungkol siguro sa gambling problem. So, na-sentence siya for 9 years, pero nakagawas siya for parole. So, again, wala siya na priso tungkol ani na kisa na siya pag-inipatay or dili. Okay? Pero na-priso siya for other charges na noon. So, I recommend watching this documentary guys siya. But anyways, our topic is all about APEC. First, what do we mean by APEC? Second, okay, who are the specific members that join this certain organization? Now, ang kaning operations, pasabot na to is kinsa daw ang murag naghead sa administration side of APEC. The APEC pillars talks about a certain goals about the organization, and of course, I will be providing to you all of the meetings kung asa sila na-held. And last one, how can we actually differentiate WTO from APEC? First, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, nag-focus ni siya sa region na Pacific Ocean. Okay? Now, kung sa'yo i-focus on yung organization DI. Now, they focus to reduce barriers when it comes to trade, goods, services, resources, and technical to strengthen their economic aspect. Now, everyone, same siya sa WTO. Okay? Now, kung saan ako pag-explain para makasabot mo sa difference nilang duha. So, for example, kanang whole 6th floor, costals mo na. WTO na sila. Okay? Pero ang inyong section, if na 6th floor, inyong section is appeal sa APEC. Okay? Same mo, topic, customs mo. Pero nagbuhat mo certain group ninyo na para lang sa inyong region or section A only. Okay? Mo na ang sa APEC. Meaning to say, kanin siya mang good, mura sila nagbuhat o own group nila is because they wanted to strengthen the region of Pacific Ocean. Katulad yung doon sila ha. So, pinakasayo na sabot-ani is, siguro nag-create sila rin na group is because kung sa informal way lang ba, mura sila nanlibak, okay? Nanlibak sila sa WTO. Pwede ba siya ito na? Kaya WTO also focuses on trade. Same goes with APEC. Pero kasi additional information niya na naka-differentiate po ni WTO.
si APEC Manggod, ang iyang priority is only the 21 members, okay, na part sa WTO. And then, of course, nag-focus sila sa trade, pero also nag-focus po siya sa economy. Meaning to say, okay, kung si Philippines, inyong talang siya, sa may mga ways na to para matabangan na to siya. So, magtinabangay ang 21 kabog members. Okay, later on, maat pa po alam kung sa gilawing difference. Miss Kanang, is it like a sub-organization of WTO, Miss, or like different organization should siya? Different organization to siya. Ang pagsabot na po is, mura siya, dili po pwede na kung unsay meeting sa APEC, imo siyang yapin sa WTO, dili na siya pwede. May again, 21 members only. Pero pwede sila na, since ang kanina members sa APEC is member din sila sa WTO. So na yung mga cases na, for example, i-attend sila meeting sa WTO. And then, after a few months, nag-meeting po ng APEC. Okay, nag-meeting ang 21 members. So, pwede na siya na kapag meeting sa WTO daw, ay pwede nila i-talk ang katong issue. Okay, ilang priority Manggod is how to have the 21 members yun. Okay? Now, so one yung idea. So again, within the boundaries of Pacific Ocean, 21 kabuo members. Nakanang ka ng APEC, Miss, kay mga agri sila ginahon ng mga tarif, ng mga reduction ni Nana. Yes. Yan, di ba, Miss, 21 members sila. So, naamay katungkuhan sa WTO nga non-discrimination. Kung saan ang kanang makaprotect nila, madili sila maka-non-discriminate sa other members sa WTO. Okay. Now, ang APEC Manggod is wala sila i-follow na commitment. Meaning to say, wala sila certain agreement or balaod. Ang WTO Manggod is mag-create na sila agreement, you have to follow. Okay, mura siya, sige, hindi kami follow aning certain agreement na to, nakay consequence. Okay? Pero sa APEC Manggod, hindi na siya pinagsanay. Okay, mag-create sila certain reduction for tariff, yung talaman, nagwa silang tariff rate. It's up to you to follow or not. Again, mura na siya idea, mo na voluntary siya, it's because ang APEC, wala siya certain thing or balaod na agreement na ikaino na. Okay, if di ka mo follow ani, kay na kay consequence. Sa WTO na siya na-sign. Sa APEC is dili siya pinugsanay. It's up to you to follow a certain law or agreement within the APEC or not. Miss, dili na siya mag-conflict sa WTO, Miss. Dili po siya mag-conflict noon kay sa ako idea lang ha. Kay ang kanino ko sila, kay murag ilang yung separate ang issue when it comes to WTO or APEC. Pero para na po, di mo kinamalikayan doon na magstorya sila about issues of WTO kay pareha man sila, nag-focus man sila sa trade. Pero ang additional lang po nila na ito is all about the business facilitation po kung saan nila pag-handle when it comes to customs procedure. Diba? Kung may difference sa WCO at WTO, si WCO nag-focus sa customs, WTO focuses on trade. Pero ang APEC Manggod, mahog siyang tanan. Pwede siyang mag-tackle about customs, depende po if nasa yung customs na na country. So masod pag siya tanan aspect. Okay? As long as makatabang sa kaning 21 kabuo members. Okay? Mura siya isagol si WCO or WTO na function, ibutang diri sa APEC. Okay? Pero advantage naman na is kaning 21 na kabuo na members. Okay? Now, ang APEC na-create siya 1989 through the initiative of Australia. So, meaning to say, ang pinaka-first meeting niya is of course sa Australia. Now, third is, when it comes to their goal, of course, nag-focus sila sa trade. So, meaning to say, 2010 daw, ilang goal is ma-zero na ang tariff rate. Wala po sila kabutang kung saan ang product ka, pero just neglect lang kanina third bullet. Ang fourth is that the APEC actually held their meetings once a year. Okay? Now, APEC operates as a cooperative multilateral economic and trade forum. Ang pasabot ani is again and again, ang APEC dili magpulos. Okay? Dili, for example, mo nilang balaod. So it doesn't mean na follow din mo tanan-ana. Depende na nito if mo follow mo or dili. Pero bibigay na sila kay para makatabang sa inyong economy. So mura na ilang pasabot. Now, voluntary association siya is because wala pa sila nagugos na, uy, ikaw na country, apil ka ha. Okay, depende lang sila kung nakatugan yung place. Depende lang sila. Inon na lang, kahit okay, wala na siya country direct, di ba? So, depende na nila within the Pacific region kung kinsa ang apil, kinsa yung willing to voluntarily join a certain organization or group.
Now, every year daw, usa ka member sa APEC ang mo head sa organization. Mean to say, ano din idea? Si APEC, wala siya specific na leader. Mag-change na siya every year. Okay? So, parang na year, ang leader is ang Peru. Okay? Last year, United States man. So, ayaw mo ka, di ba, sa WTO talang na sila Director General. Okay? Pero dili sa APEC, na sila Executive Director. Pero it doesn't mean siya ang mumulitanan. Ang leader nila na is the president of that certain country. Magpuli-puli man na silang meeting. So next year, lahi na po ang leader. Lahi na po ang mulitana. Now, the activities of the APEC are actually coming from the fund of the member economies. Meaning to say, muhatag din sila. Kusa din sila muhatag o pura ganing revenue. Now, when it comes to WTO manggod, ang difference nila, of course, ang members sa WTO, muhatag mo na sila kwarta. Pero ang difference ana is muhatag ganing ka kwarta, dapat mag-base daw kung sa mamaayo imong economy. So for example, USA. Kung si USA, grabe kayo siya manindot na economy, of course, mas dako ang iyang ihatag ana. Fix ang iyang percentage. Sa APEC is depende na nimo pila yung ihatag. Okay? Now, here are the APEC members. Kani silang 12 kabuok is the founding members. Meaning to say, mo yung founding members, mo ni sila certain countries na nakapaspart yun sa APEC. Okay? And then, we follow lang sila the rest. Now, Executive Director of the APEC Secretariat, again, Secretariat are the staff. Pero ang pinaka-head nila is the Executive Director, which is Dr. Rebecca Fatima Santa Maria. Again, Director na siya sa Secretariat. Isa nga ang leader? Ang leader is Katujo, isa ang head anak year. Okay? Again, for example, pag 2015 si Philippines man to, nag-head sa meeting. Ito siya ang president, ang leader ng 2015. Okay? So yan naman. Now, what is structure? Now, natin ito ang ministerial meeting, sectoral ministerial meeting, or senior officials meeting. Now, ako i-differentiate later on ha, kung sa difference ang ilang mismo sa leaders meeting. Now, for now, I would like to talk about the APEC Business Advisory Council, or what we call ABAC. Now, they created this council is because they wanted to focus also on the perspective when it comes to business. Okay? Again, so mean to say, nagbuhat silang annual meeting or formal report na nakabutang na, uy, ang Philippines, mo nilang go when it comes to business perspective. Okay, si Pero, mo niyang ganahan when it comes to business. Kung saan nila ganahan na i-add? For example, sa Philippines, ganahan sila na magbuhat ng e-commerce. Okay, actually, e-commerce helps certain businesses to provide more ganing online na siya na selling. Okay, that's another way to understand. Now, this certain council meets 4 times per year. Mas puti siya, it's because dapat magili sila magsabot para ready sila sa katong leaders meeting yun mismo na ma-held once a year. Okay? Now, we have what we call APEC pillars. Tulo ni kabuo. Sa primer ninyo, sa among primer sa una is wala na siya nakabutaw mo kaya sa bago parang sa primer, pero importante ni siya is because nagawa sila sa board exam na pero again, wala na siya nakabutang sa previous primer. Muna yung APEC pillars mag-good, mura siya, muna siya i-goal sa APEC. It serves as a guide, okay, nag-create tayo ng organization, but what can we actually focus on? Okay? So ilang food focus ana is first about trade, investment, liberalization. Mean to say all about reducing tariff rates. Okay? Diba naman mo na? Business facilitation talks about the aspect when it comes to business. Ang talk ko example earlier. Kung saan din mag-improve sa mga members sa APEC when it comes to their business. So for example, sa Philippines, ganahan siya na mag-support siya sa mga small enterprises. Okay mo na yung goal, magsabot na sila. So next, we have the economic technical cooperation. Now, a certain example that I can give is all about the emergency preparedness. So for example, 21 kabog members, magsabot na sila, okay, kung saan na ito pag-come up, certain, like, mag-ready ta for natural disasters like typhoon or earthquake. So magsabot na sila para sa maposipa po yung may tabo kanina, ang 21 members or the rest of the members can actually help sa mga countries na affected on natural
disasters. Okay, so yun ang advantage po. Now, one yung certain meetings. 1993 daw nag-start ang pinaka-first na leaders meeting. Pero ano saan na nag-start ang kuan yun? Ang impact? 1989 siya nag-start. Pero as you can see, ang pinaka-first daw leaders meeting is 1993. Maybe since nila itabo from 1989 to 1992. Now, what is the difference? Again, kanina 1993, forward sa mga dates, mo ni say mga meeting sa Leaders Guild. Meaning to say, APEC economic leaders have this certain meeting once a year. Moingon gani kag economic leaders meeting, ang pasagot-an na is mismo ang mga president sa katong 21 ka board members ang itunga sa kanina meeting. Again, president ha, muna yung pasagot sa economic leaders meeting. Pero kanino pa, ministerial meeting rin sila. Ang pasagot-an na mula siya di-appeal, kaya mura na rin ikuha na sila representative sa katong mga founding members. Katulad 12 mga buong, kaya wala pa mga ito, may tapo na year. Ang kanina 1993, ang pasagot is kompleto na build up 21 members. Kani sila, dilipat. Kaya ino na lang na 12 founding members pa ang i-join natin. Pero dilip sila, ang representative nila is dilip ang president. Okay, magkuha pa sila, for example, sa Philippines, ang ilang represent ato 1989 is Secretary of Trade Industry. Okay, again, ikuha na sila representative, pero hindi pa ang president ang ilang ipili. So, muna upat na buo, ano sila, wala na ako siya di-appeal dili, kay para ma-differentiate ninyo. Kani siya, economic leaders meeting. Kani is ministerial meeting. Okay, so again, just another information. Okay, so ano na siya halaw? 2019 na-cancel din because COVID din. Okay, COVID. Now, virtual meeting lang 2020 o 2021. Now, again, last year, that would be the United States. And for this year is ang Peru. Ang meeting siguro is on November, ba siya mahal? Okay? Now, policy natutari ako advice ninyo when it comes to their certain goal for that year, maglailaki mo na siya. Now, for this year, ang goal daw ni Peru or ang ilang theme is nag-focus about empower, include, and grow. Okay? So, last year, dahil ko lang stay in the United States, dahil ang iyang i-focus. Pero si Peru, ang iyang i-pasagot. Okay? Now, third what we call Osaka Action Agenda. So, makabantay mo sa kani, Wala na pangalan nilang mga meetings. Naan siya ka, So, i-search na naman mail. ayun na lang, focus na mo sa kung siya kung i-click ninyo ha. Now, again, 1995, dahil ng third meeting sa Osaka, Japan, mo ito ang pag-create nila sa Osaka Action Agenda. Okay? Now, kani siya, Osaka Action Agenda, di-consider daw siya as a teaching document. Na naman, pag-create ani nila, mura galing naghatag siya o guidelines na, uy, for that certain year, saan ang pibuhato na ito? For next year, saan ang pibuhato na ito? So, mura siya, in the perspective of nagsabot sila na tanang ng 21 kabog members is magpuli-puli yun o held ang meeting. Okay, so muna siya nag-serve sa Osaka Action Agenda po. Now, another is that this certain report daw is naka-include ang individual action plans and also the collective action plans. Now, ang difference nila is only, of course, both talks about plans. Pero ang individual ng good is specific siya for each APEC member. Meaning to say, si Philippines na siya IAP.
Okay, United States also has own IAP. Pero may collective action plans is katong 21 kabog members ang ilang IAP isagol. Okay? Now, for the content, of course, the progress of that specific APEC member, ibutang natin sa individual. Pero kani, collective gani, is isagol gani niya tanang members. Okay, tanang plano nila, ibutang nila sa collective action plan para ma-outline nila, okay, based sa 21 kabog members, sa ilang progress and commitments when it comes to trade liberalization, asa daw ang tumurag ipinpoint yun? Asa usually ang problem when it comes to the 21 members? Kaya dili mo po pwede na 21 kabog plans, then 21 kabog time mong bilion. Di mo pa itong itali kung sabi mismo ang problem, kung sa ilang ikasuggest. So, muna yung difference when it comes to collective action plan. Okay, mura i-gather niya tanang 21 kabog members ang ilang IAP and then nabuhat siya collective action plans. Okay? Now, the difference here, again, WTO and APEC are actually quite the same. It talks about trade yun, okay siya i-focus, diba? Kung trade gani, focuses on goods and services. Mo mo ng APEC, nag-focus magiging mo siya sa goods and services. Okay? Pero again, katong WCO, nag-focus siya customs matter, which is pwede po iso diri sa APEC. Okay? So, muna yung one difference, pero wala lang siya giputang diri. Ang APEC daw, operate siya basis of non-binding commitments, open dialogue, and equal respect for the views of all participants. Again, kanyang pinaka-importante ha, non-binding commitments. Si WTO is dapat binding and enforceable commitment na siya. Mao binay dapat ninyong i-follow kay dili gani consequence. Pero sa APEC gani non-binding commitments ang pasabot ana, it's up to you to follow. It's up to you to use tariff reduction or not. Okay, wala yung mag-goes ana. This means, for example, Miss Kupalo, ang matungakon ay makakan mas lalo ng discrimination or the area mo kayo wala kayo pinsan. Okay, Diba, Miss Kanan, for example, kung sila mo follow sila sa katong ilang nasabutan, yan, naay ka ng mapili lang na discriminate sila, maka sila karapatan yung rock malaki piece ka ng file ka ng something ba nga makakuha na ito nga. So, we're going to balikan sa WTO. Ang kanimo kong impact mo po is ilang kong i-make sure na dili po nila ilabtan gani ang WTO when it comes to their trading principles. Muna ko na-observe kayo. Given ka for how many years, wala dispute na nahitabo sa impact ng WTO. Make to say, bisa pa kung yung non-binding commitment sila, pero ilan yung i-make sure na dili sila mag-coincide with WTO. Mura ganit dili sila, mura ganit. If not a certain agreement din sa WTO, ilang i-make sure na man-ay po dili sa impact, dili siya mo serve as an issue. Okay, muna ko na-observe ha. Walang up until now, wala na sila dispute sa duwang organization. Wala siyang okay? Now, no duty obligations, again and again, kaya this is voluntary lang siya na organization. Now, same goes with WTO, by consensus siya. Ang sa ganit pasabot sa